Kumusta na po kayo mga kapatid, mga kaibigan at lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Sana po ay namamalaging payapa ang inyong sambahayan. Ito po ang kapatid na Romel Topacio at kasama ko pong maglilingkod sa inyo ang kapatid na John Francisco. Maraming salamat kapatid na Romel at pinakahangad po namin na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at sana po ay makasama namin kayo sa gagawin nating pagtalakay sa inihanda po naming paksa para po sa inyong lahat. Mga kaibigan, sa araw na ito, Mayo 10 ng taong kasalukuyan ay ginugunita po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang ika-136 na kaarawan ng kapanganakan ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang kinikilala at sinasampalatayanan po namin na sugo ng Panginoon Diyos sa mga huling araw. Tama po kapatid na Romel at kaugnay ng ating paggunita sa kaarawan ng sugo ay naghanda tayo ng isang napakahalagang paksa na amin pong ipaglilingkod sa inyo mga kaibigan. Ang atin pong pag-aaralan ay ang itinuturo po ng Biblia ukol po sa kahalagahan ng sinugo ng Panginoon Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo. Marami pa rin po kasi kapatid na John na bagamat nagpapahayag po ng kanilang pananalig at nagsasagawa rin po ng mga paglilingkod patungkol sa Panginoon Diyos, subalit hindi po nila alam kung ano po ang kahalagahan ng pagsusugo ng Panginoon Diyos sa mga taong maglilingkod sa Kanya. Kaya nga kapatid na Romel, ang pagtalakay natin tungkol sa kahalagahan ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos ay para matulungan natin ang ating mga kaibigan, ang lahat ng mga sumusubaybay, hindi lamang para malaman nila ang kahalagahan ng pakikinig sa mga tagapangaral na isinugo ng ating Panginoong Diyos, kundi kung ano ang kanilang katangian sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya simulan na po nating ipaglingkod sa kanila, kapatid na John, bakit po napakahalaga na malaman ng tao yung kahalagahan po ng pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang inihahayag ng pagsusugo ng Panginoon Diyos? Bababasa natin ang kasagutan kapatid na Romel at mga kaibigan dito po sa ikalawang kronika sa 36:15, pakinggan po ninyong mabuti. At ang Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, na bumangong maaga at nagsugo sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Sa talata pong ito na binasa natin mga kaibigan ay pinakikilala na ang pagsusugo ng ating Panginoong Diyos ay naghahayag ng kanyang habag sa mga tao na kanyang pinagsuguan. Kaya nga ang sabi sa ating binasa, ang Diyos ng kanilang mga magulang nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo sapagkat siya'y nagdalang habag sa kanyang bayan. Sa makatwid po mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagsusugo ng Panginoong Diyos ay gusto ng Panginoong Diyos na ipadama sa tao, sa ating lahat, ang kanyang habag at ang kanyang pagmamahal. Ang binasa po ninyo kapatid na John ay sa panahon ng bayang Israel. Sa panahong Kristiyano, paano po ipinakilala ng mga apostol yung kahalagahan ng pagsusugo ng Panginoon Diyos at sa pamamagitan nito, papaano po niya ipinadarama yung kanyang habag sa mga tao na kanyang pinagsuguan? Mababasa po natin mga kaibigan dito naman sa ikalawang Korinto sa 5:18 hanggang 20. Subaybayan po ninyo at babasahin ko sa inyo. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Mga kaibigan, sa mga talatang ito ay itinuro ni Apostol Pablo ang kahalagahan po ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos.
na sa pamamagitan ng mga sinugo ay ipinadarama po ng ating Panginoong Diyos na gusto niya na ang tao, kapatid na Romel, ay makipagkasundo sa Kanya. Kaya ang mga sinugo ng Panginoong Diyos, Opo. sila ang pinagkatiwalaan ng ministeryo ng pagkakasundo. Yung tinutukoy na ministeryo ay yung pangangasiwa. Sila po ang mangangasiwa ng mga salita ng pagkakasundo. Kapatid na John, paano po ipinakilala ni Apostol Pablo na ang Panginoon Diyos talaga ang may gusto na ang mga tao ay maipakipagkasundo sa Kanya? Ang sabi ni Apostol Pablo, kapatid na Romel, na sugo ng ating Panginoong Diyos, babalikan ko yung binasa natin kanina, Opo. nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Di ba ito ay maliwanag na nagpapakita at nagpapakilala na ang pagsusugo ng ating Panginoong Diyos ay pag-ibig at habag niya sa mga tao, sapagkat siya sa pamamagitan po ng kanyang mga sinugo ang namamanhik o nakikiusap na ang tao ay makipagkasundo sa kanya. Mga kaibigan, baka po nagtataka ang iba sa inyo kung ano po ang dahilan kaya kailangan ang tao ay maipakipagkasundo sa Panginoon Diyos. At ano po ang magiging malaking kasawian ng tao kung hindi maipakikipagkasundo sa Panginoon Diyos. Yan po, mga kaibigan, ang aming ipaglilingkod sa inyo sa aming pagbabalik. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Kailanman ay hindi malilimutan ng Iglesia ni Cristo ang kapatid na Felix Manalo. Isinilang siya noong Mayo 10, 1886. Siya ang sinugo ng Panginoon Diyos upang ipangaral sa ating panahon ang tunay na daan para sa kaligtasan sa araw ng wakas ng mundo. Hindi si kapatid na Felix Manalo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo, sapagkat kaya nga ito Iglesia ni Cristo ay dahil si Cristo mismo ang nagtayo at nagmamay-ari nito. Ang Iglesia ni Cristo na ngayon ay nasa iba't ibang bansa at teritoryo sa buong mundo ay ang katuparan ng hinulaan ng Panginoong Hesukristo na kanyang ibang mga tupa na magiging isang kawan o Iglesia ni Cristo. Ang katuparan naman ng sinabi ng Kristo na magkakaroon ng isang pastor ay ang kapatid na Felix Manalo. Hindi maaaring maipangaral ang tunay na salita ng Diyos nang hindi naman sinugo, gaya ng pinatutunayan ng Biblia na nakasulat sa Roma 10:15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ang isa sa katibayan na ang kapatid na Felix Manalo ay sinugo ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga hula tungkol sa kanyang gawain at katuparan nito. Ang isa pang katunayan ng tunay na sinugo ng Diyos ay ang nakasulat sa Juan 3:34, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang isa sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo o ng kapatid na Felix Manalo ay ang pagiging isa lamang ng tunay na Diyos, walang kapersona, walang kapantay o ibang Diyos pa, gaya ng nakasulat sa Malakias 2:7 at 10. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Ang katotohanan ito na pagpapakilala ng Panginoon Diyos sa kanyang sarili ang siyang pinaninindigang buong tatag at tapang na ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo sa harap ng mga relihiyon na kakaiba ang itinuturo.
Kaya ito rin ang patuloy na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia. Ang katotohanang ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo ay ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan o kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom, gaya ng pinatutunayan ng pinakadakilang sugo ng Diyos sa lahat ng panahon, ang Panginoong Hesukristo. Ganitong nakasulat sa Juan 17:1-3. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Hesukristong sinugo mo. Hindi sapat na makilala lamang ang Panginoong Hesukristo na sinugo ng Diyos, kundi kailangang makilala ang kaisa-isang tunay na Diyos, ang Ama. Ito ang maliwanag na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Walang ibang tagapangaral ng iba't ibang relihiyon sa labas ng Iglesia ni Cristo sa ating panahon ang katulad ng kapatid na Felix Manalo na nagturo ng dalisay na aral ng Diyos. Itinuro niya kung ano ang aral ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, kaya ito rin ang itinataguyod ng lahat ng mga ministro at mga manggagawa ng Iglesia ni Cristo ngayon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay laging buong pusong nakikipagkaisa sa kapatid na Eduardo Manalo na maipaalam pa sa lalong maraming tao ang katotohanan. Welcome back po at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Kapatid na John, naiwan nating tanong kanina, ano po ang dahilan bakit kailangan na ang tao ay makipagkasundo sa ating Panginoon Diyos? At ano po ang magiging malaking kasawian sa tao pag hindi siya naipakipagkasundo sa Panginoon Diyos? Una ang sasagutin natin, kapatid na Romel, ay anong dahilan? Bakit dapat makipagkasundo ang tao sa ating Panginoong Diyos? Opo. Ang dahilan, ang tao ay nahiwalay sa Panginoong Diyos at naging kaaway niya. Mga kaibigan, mababasa po natin dito sa Kolosas 1:21, ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Mga kaibigan, kailangang makipagkasundo ang tao sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng sugo ng ating Panginoong Diyos dahil sa itinuring ng ating Panginoong Diyos na kaaway niya ang mga tao mula ang tao ay mahiwalay sa Kanya dahil sa mga gawang masasama o dahil sa mga kasalanan. Meron po bang mga tao, kapatid na John, na hindi po nangangailangan na makipagkasundo sa Panginoon Diyos dahil sa hindi naman nagkasala maliban sa ating Panginoong Sukristo? Kapatid na Romel, batay sa Biblia, kailangan na ang lahat ng tao ay makipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat merong ganitong binabanggit dito sa Roma 5:12, babasahin ko. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Malinaw po ang pahayag na ito ng Biblia, mga kaibigan. Ang sabi po, ang lahat ng tao, maliban sa ating Panginoong Hesukristo, Opo. sapagkat batay sa unang Pedro 2:22, siya ay hindi nagkasala. Opo. Kaya, lahat po, mga kaibigan, ay nangangailangan na makipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga napakahalaga Opo. ng mga sugo ng ating Panginoong Diyos sapagkat sila po ang pinagkatiwalaan ng ministeryo ng salita ng Diyos upang ang mga tao ay maging kasundo niya. Ano po ang tiyak na mangyayari sa tao, kapatid na John, kung hindi po makikipagkasundo sa Panginoon Diyos? Ano po yung itinakda ng Panginoon Diyos na mangyayari doon sa mga itinuturing ng Panginoon Diyos na kaaway niya
dahil nga po sa hindi nakipagkasundo sa kanya. Ganito ang mababasa natin dito sa Hebreo 10:27, mga kaibigan, subaybayan po ninyong mabuti. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang mga kaaway po ng ating Panginoong Diyos ay nakatakdang parusahan o lamunin ng apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya kaawa-awa po, kahabag-habag, ang sasapitin ng mga tao na hindi magiging kasundo ng ating Panginoong Diyos o dahil sa nananatili sila sa kalagayang itinuturing niyang kaaway. Mga kaibigan, sinasabi po ng iba na alam naman daw nila na galit ang Panginoon Diyos sa mga taong gumagawa ng masama. Kaya nga raw po sila nagsisikap na makapagsagawa sila ng mga paglilingkod patungkol sa Panginoon Diyos upang sila ay muling mapalapit at tanggapin ng Panginoon Diyos. Kapatid na John, kung ang tao po ay na nasa kalagayang hiwalay, sapagkat kaaway ng Panginoon Diyos dahil sa kasalanan, kung sakali na magsagawa po ng paglilingkod at pananalangin, tatanggapin po ba ng Panginoon Diyos ang tao? Ganito ang sagot ng Biblia, kapatid na Romel. At mga kaibigan, babasahin ko po dito sa Isayas sa 59:2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang mga hiwalay sa ating Panginoong Diyos ay hindi po makaaasa na sila'y diringgin ng ating Panginoong Diyos kahit po sila ay tumawag o manalangin sa Kanya. Kaya ang sabi sa talata, ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya nga dapat nasikapin ng tao, kapatid na Romel, na siya ay makipagkasundo sa ating Panginoong Diyos at ito ay sa pamamagitan ng mga sinugo na pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos ng ministeryo ng salita ng pagkakasundo. Mga kaibigan, baka po sabihin ng iba sa inyo na ang nangangailangan lamang ng sinugong mangangaral para maging kasundo ng Panginoon Diyos ay yung mga hindi nagsisikap na maglingkod at walang ginagawang mabuti. Meron po bang halimbawa sa Biblia na taong nagsagawa ng paglilingkod sa Panginoon Diyos at gumawa pa ng mabuti sa kanyang kapwa, subalit nangailangan pa rin na umugnay sa sugo ng Panginoon Diyos para tanggapin ang paglilingkod? Mga kaibigan, abangan po ninyo ang sagot ng Biblia sa aming pagbabalik. (1914) hanggang 1963 o sa loob ng halos 50 taon ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Buong pusong tinupad ng kapatid na Felix Y. Manalo ang tungkuling ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos. Sa pagsisimula ng Iglesia ni Cristo, karaniwan ng sa mga tahanan at sambahan na yari lamang sa pawid at sawanan, isinagawa ng mga kaanib nito ang mga pagsamba sa Diyos. Hanggang sa unti-unti ay umunlad ang kalagayan ng mga pinagdarausan ng mga pagsamba. Oktubre 31, 1949, sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, natapos at naitalaga ang kauna-unahang konkretong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Daang Washington na ngayon ay tinatawag na Maseda, Sampaloc, Manila. Ako mismo ay na-destiny dyan sa lokal ng Washington. Sa panahon iyon, masasabi nating hindi pa gaanong maunlad ang iglesia. Pero sa awa tulong ng ating Panginoong Diyos, sinikap ng sugo
na makapagpagawa ng ganong kapilya. Sapagkat alam niya na yung bahay-sambahan, kaya pinagawa yun sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos nito, ay sunod-sunod na naitayo ang mga malalaki at magagandang gusaling sambahan sa iba't ibang dako sa Pilipinas. Ang mga kapatid, tuwang-tuwa dahil sa ang lalaki na itong sunod-sunod na itinatayo. Patuloy ang pagpatayo ng malalaki at magagandang bahay-sambahan na ito ay tulong ng Panginoon Diyos. Hindi lamang ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang binigyang pansin ng kapatid na Felix Manalo. Nagsagawa rin ang Iglesia ni Cristo ng iba't ibang socio-civic activities na makatutulong sa lipunan. Nung nakadestino na ako, may mga bigas balot-balot na ibinibigay sa mga tao. Noon pa talagang meron na yan. Paglingap sa mga tao na nangangailangan. Ang pinakamahalagang naitulong ng Iglesia ni Cristo sa mga tao ay ang maipakilala sa kanila ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Udyok ng pag-ibig sa kapwa, personal na pinangasiwaan ng kapatid na Felix Manalo ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Sa pamamayag, natatandaan ko na noong 1960, nagkaroon ng malaking pamamahayag. Malaking entablado doon sa Antipolo, tapat ng kumbento. Nangangasiwa mismo ang sugo at nakita ko kung gaano kasigla, kaalam ang pagtuturo na sugo. Yung kanyang paraan ay tanong at sagot. Biblia mismo ang sumasagot doon sa kanyang tanong. Upang lubos na maipalaganap ang mga aral ng Diyos, ginamit din ng Iglesia ang print media. Pebrero 21, 1939. Nailathala ang unang edisyon ng Babasahing Pasugo sa pamamatnugot ng kapatid na Felix Manalo. Pumanaw man ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Lubos na naitaguyod ng humaliling tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Iranio G. Manalo, ang pagtuturo ng mga tunay na aral ng Panginoong Diyos. Sa loob ng 46 na taon ng kanilang pangunguna, ay nagtagumpay ang iba't ibang mga aktibidad. Nakarating ang pangangaral ng Iglesia sa 102 na mga bansa at teritoryo. Sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Iranio Manalo, ang Iglesia ay nakarating sa Bayong Dagat. Katuparan pa rin niya ng hula na ang Iglesyang ito ay makararating sa malayong kanluran. Tapos kumalat ang iglesia, nakarating sa Italia, sa Roma, nakabalik sa dating pinagmulan ng iglesia kung saan unang itinayo sa Jerusalem. Pagkatapos nakarating sa dako ng Magaintil sa Atenas. Nang pumanaw ang kapatid na Iranio G. Manalo, humalili ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noong Setyembre 7, 2009. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok,
Pinangunahan niya ang Iglesia ni Cristo sa paninindigan sa pagsunod sa mga aral ng Panginoon Diyos. Pangunahin na sa mga ito ang pagdalo sa mga pagsamba. Hindi lamang nila ipinagpapatuloy ang mga gawaing sinimulan ng kapatid na Felix Manalo, kundi lalo pang pinaiigting. Kabilang sa mga ito ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan at ang pagtitindig ng mga gusaling kapaki-pakinabang sa iba't ibang aktibidad ng Iglesia. Lalo ring pinalawak ang pagtulong sa mga labis na nangangailangan sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan o Aid to Humanity. Higit na marami rin ang nakinabang sa mga livelihood and housing projects ng Iglesia. Ang mga proyektong ito ay matagumpay na naitataguyod kahit sa panahon ito ng pandemya. Ang pinakamahalagang pagtulong na ginawa ng Iglesia ni Cristo ay ang mapanumbalik ang tao sa Panginoon Diyos, ang maipakilala sa kanila ang katotohanang nakasulat sa Biblia upang ang mga tao ay magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang lahat ng nangyari ito, bunga ng pagtuturo ng sugo, sapagkat siya ang talagang kinasangkapan, hawak ng Diyos. Ang sugo, tuloy-tuloy yun. Tupad na tupad yung pangako ng Diyos sa kanyang sugo at sa gawain ito sa huling araw, tupad na tupad sa panahon ng kapatid na Eranio G. Manalo. Ngayon, sa panahon ng kapatid na Eduardo Manalo, na ang Iglesia halos buong daigdig na ang kinalalaganapan. Yun ang katunayan, hawak ng Diyos ang gawain ng Iglesia. Hawak niya ang sugo at nang humalili sa kanya sa panahon natin ang kapatid na Eduardo Manalo. Sa loob ng mahigit na 12 taon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia ni Cristo, patuloy silang kinakasangkapan ng Diyos upang ang kanyang gawain sa mga huling araw na ito na sinimulan ng kanyang inihalal na sugo, ang kapatid na Felix Y. Manalo, ay maitaguyod at patuloy na magtagumpay. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Huwag kang matakot, ako'y sumasayo. Hawakan ka ng tanang kamay ng katwiran ko. Huwag masinang maging matanda ako ang iyong Diyos. Ika'y tutulungan ang alalayan ko. Taong kayo ko'y isasagawa. Ang panalangin na iwas sa sinagmumula. Aking sinalita, papangyayarihin. Pinalukan ako, aking ang gagawin. Kahal ng ating atang
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Mga kaibigan, baka po sabihin ng iba sa inyo na ang nangangailangan lamang ng sinugong mangangaral para maging kasundo ng Panginoon Diyos ay yung mga hindi nagsisikap na maglingkod, walang ginagawang mabuti. Kapatid na June, meron po bang halimbawa sa Biblia na taong nagsagawa po ng paglilingkod sa Panginoon Diyos, gumawa rin po ng mabuti sa kanyang kapwa, subalit nangailangan pa rin na umugnay sa sugo ng Panginoon Diyos para tanggapin ang kanyang paglilingkod? Meron, kapatid na Romel, at yan ay mababasa natin nakatala dito sa gawa sa Gs 1 hanggang 5, babasahin ko para sa ating mga taga-subaybay. Ganito po ang sinasabi, mga kaibigan. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na 9 ng araw, na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio, at siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang ala-ala sa harapan ng Diyos. At ngayoy magsugo ka ng mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Mga kaibigan, sa mga talatang ito ay ipinakikilala po ng Biblia ang mga katangian ni Cornelio. Masipag sa kabanalan, matatakutin sa ating Panginoong Diyos, pati na ang kanyang buong sambahayan, kapatid na Romel, Opo. at naglilimos pa ng marami sa mga tao. Ibig sabihin ay mapagkawang gawa pa sila, kapatid na Romel, at Opo. mga kaibigan, at lagi pang nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung paniniwalaan natin ang sinasabi ng iba na magpakabit na lamang daw ang tao at maging matulungin sa kapwa at hindi nakalilimot sa ating Panginoong Diyos, ay sapat na raw yun para maging karapat-dapat, maging kasundo siya ng ating Panginoong Diyos at maligtas, ay wala na sanang ipinagawa pa kay Cornelio. Hindi po ba naging sapat yung mga katangian ni Cornelio, kapatid na June, para tanggapin yung kanyang paglilingkod? Ang sabi sa ating binasa, kapatid na Romel at mga kaibigan, babalikan po natin ang pahayag ng Biblia, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay napaiilan lang na isang ala-ala sa harapan ng Diyos. Ang mga kabutihan niya, kapatid na Romel, mga kabutihan na ginawa ni Cornelio ay naging isang ala-ala lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang katunayan, kapatid na June, na bagamat masasabing si Cornelio po ay isang mabuting tao sapagkat mapagkawang gawa at nagsasagawa po ng mga paglilingkod sa Panginoon Diyos o taong relihiyoso po siya. Pero batay po sa binasa ninyo ay kinailangan pa rin niya na umugnay doon sa tagapangaral na sugo ng Panginoon Diyos. Doon nga sa talatang binasa natin, kapatid na Romel, ay inutusan siya ng anghel na ipatawag niya si Apostol Pedro, mga kaibigan. Ang sabi po dito sa ating binasa, at ngayoy magsugo ka ng mga tao sa Jope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Tinanggap na po ba, kapatid na June, yung paglilingkod ni Cornelio at nung mga kasama niya dahil sa umugnay na sila doon sa tagapangaral na sinugo ng ating Panginoon Diyos? Itutuloy ko lamang ang pagbasa, kapatid na Romel, doon sa gawa. Ang binasa natin kanina ay ang nakasulat sa gawa, Gs 1 hanggang 5. Opo. Itutuloy po natin, mga kaibigan, dito sa talatang 44. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. Mga kaibigan, dito po ay pinatutunayan na samantalang nagsasalita pa si Apostol Pedro, ang katumbas noon, kapatid na Romel, ay nangangaral si Apostol Pedro, Opo. ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nangakikinig ng salita.
Ang pagbaba sa kanila ng Espiritu Santo ay katunayan na tinatanggap ng ating Panginoong Diyos ang kanilang paglilingkod. Mga kaibigan, baka po itanong nyo, bakit yung pagbaba ng Espiritu Santo kay Cornelio at sa iba pang mga nakikinig sa pagtuturo ni Apostol Pedro ay katunayang tinatanggap ng Panginoon Diyos ang paglilingkod na kanilang ginagawa? Kapatid na John, ano po ba ang pinatutunayan ng Espiritu Santo sa mga tumatanggap nito? Ang katunayan yan, kapatid na Romel, ay mababasa natin dito sa 1:13 hanggang 14 ng Efeso. Ganito ang pahayag sa atin ni Apostol Pablo. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Mga kaibigan, ang Espiritu Santo ay tatak ng pagkahirang at katibayan ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Dito po ay napatutunayan natin na kaya tinanggap ng ating Panginoong Diyos ang paglilingkod ni Cornelio ay sapagkat umugnay na siya kay Opo. Apostol Pedro na sugong tagapangaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, baka po naman itanong ng iba sa inyo, sapagkat karamihan po naman ng mga nagsisipangaral sa kasalukuyan talagang may dalang Biblia. Maaring ang tanong nyo, paano po malalaman na ang nangangaral ay sinugo ng Panginoon Diyos, kaya tiyak na naging kasundo ng Panginoon Diyos yung mga nakinig at sumama sa kanila? Kapatid na John, ano po ba ang katumbas ng pangangaral, ng tunay na sugo ng Diyos? Ang katumbas lamang niyang, kapatid na Romel, ay pagtawag ng ating Panginoong Diyos sa tao para maglingkod sa Kanya. Ganito po ang mababasa nating nakasulat, mga kaibigan, dito po sa 2 Tesalonica 2:14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyong ipinangangaral namin sa inyo upang makahati kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga sumasampalataya sa pangangaral ng sugo ng ating Panginoong Diyos ay makakabilang sa mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyong ipinangangaral namin sa inyo upang makahati kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang pangangaral po ng sugo ng Panginoon Diyos ay katumbas ng pagtawag ng Panginoon Diyos sa tao. Kapatid na John, saan po kaya matatagpuan ang mga taong tinawag ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng pangangaral ng kanyang sugo? Ganito ang mababasa nating pahayag ni Apostol Pablo, mga kaibigan, sa Colosas 3:15, ganito ang sinasabi, at paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Batay po dito sa sulat ni Apostol Pablo, ang mga taong tinawag ng Panginoong Diyos ay nasa iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Alin po yung tinutukoy, kapatid na John, ni Apostol Pablo na katawan ng Panginoong Sukristo na kinaroroonan po ng mga tinawag ng Panginoon Diyos sa panahong Kristiyano? Mababasa natin dito sa Colosas 1:24, mga kaibigan, pakinggan po ninyong pahayag ng Apostol Pablo. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Sa makatwid, kapag ang sugo ng ating Panginoong Diyos ang nangaral, ang taong kanyang pinangaralan na sumampalataya ay madadala sa loob ng tunay na iglesia. At yan nga, kapatid na Romel, ang siyang tungkulin ng kapatid na Felix Manalo. Opo. Ipangaral niya ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa mga tao para maipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. At yung mga napangaralang sumampalataya, sila yung mga naging kaanib sa Iglesia ni Kristo.
Kaya lang kapatid na Jun, may mga tagapangaral po no, na ang sabi nila, hindi naman daw po kailangan ang iglesia. Ang mahalaga lang daw po, nagsasagawa ang tao ng paglilingkod sa Panginoon Diyos kahit daw sa ibang pangkatin ng pananampalataya sila kabilang. Natitiyak natin, kapatid na Romel, na ang mga nagsasabi ng ganoon ay hindi tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat tandaan po natin, mga kaibigan, ang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos ay nagpapahalaga sa tunay na iglesia. Di ba yan ang ginawa ng kapatid na Felix Manalo? Opo. Ipinakilala niyang kahalagahan ng iglesia. Kaya nga ang kanilang mga pinangaralan ay nagiging kaanib nga sa tunay na iglesia. Ipinakilala rin po ng sugo ang tunay na Diyos. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama. At ito nga po ang sinampalatayanan ng maraming tao. Kaya sila umanib sa loob ng iglesia at naipakipagkasundo sa ating Panginoon Diyos. Sa paraang iyon kasi, kapatid na Romel, ay talagang ang mga tao makilala ang tunay na Diyos na dapat sampalatayanan Opo. at sundin, yun ang mga taong nakipagkasundo sa Panginoong Diyos na ang naging kasangkapan nga ay ang sugo niya sa huling araw, ang kapatid na Felix Manalo. Paano po, kapatid na Jun, yung mga tagapangaral naman na ang sinasabi, sila raw po ay sugo rin ng Panginoon Diyos sapagkat yun daw pong mga tao na kanilang pinangaralan ay inakit din nila na umanib sa kanilang iglesia. Kahit pa nga, naakit nila yung mga pinangaralan nila, kapatid na Romel. Opo. Hindi naman talaga sila sinugo. Naakit nila doon sa iglesia na kanilang ipinangaral, kung hindi naman iyon ang talagang tunay na iglesia na dapat ay maging kaanib doon ang mga tao, hindi pa rin sila magiging kasundo ng ating Panginoong Diyos. Ang gayon, mga kaibigan, ay hindi tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos at ang mga naakit niya ay hindi kabilang sa mga tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng tunay na iglesia. Kailangan po pala na ang tao, pagkatapos pangaralan, makakarating sa iglesyang katawan ng Panginoong At Sukristo. yun ang tunay na iglesia. Ano po pangalan ng iglesyang yun, kapatid na Jun? Sapagkat yun pala ang tunay na iglesyang sa Diyos. Ang sasagot, kapatid na Romel, ay ang Biblia. At gaya nga ng ginawa ng kapatid na Felix Manalo, Biblia Opo. ang kanyang itinuro sa mga tao. Hindi ang po sagot. opinyon. Tama yun. At ganito po ang mababasa natin, mga kaibigan, dito po sa Roma 16, pakinggan po ninyong mabuti. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Itong ginawa ng sugo ng kapatid na Felix Manalo, kapatid na Romel, ipinangaral niya ang dalisay na ebanghelyo, ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya ang mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos dahil sa nakinig at sumampalataya sa pangangaral ng tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, sila ang nakarating o naging kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Hindi po sa ibang pangkatin ng pananampalataya. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit kami ay nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat ang nangaral po sa amin ng mga salita ng Panginoon Diyos ay ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Hindi po namin siya makakalimutan kailanman. Lalo na po kapag sumasapit ang kaarawan ng kanyang kapanganakan. Sapagkat nang kami po ay sumampalataya sa mga aral ng Panginoon Diyos na kanyang itinuro na patuloy na itinataguyod ng kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo, kami po ay pinagkalooban ng Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang at katibayan. Nakakamtin po namin ang lubos na kaligtasan. Mga kaibigan, dito po sa loob ng Iglesia ni Kristo, nais po namin kayong makasama upang sama-sama po nating pakinabangan ang pangako ng Panginoon Diyos na kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po kami sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Opo. Sa pagsusugo mo po kay kapatid na Felix Manalo. Amen. Ginugunita po namin
ang lahat ng kanilang pagpapagal, Opo. ang kanilang ginawang pangangaral ng iyong dalisay na ebanghelyo, Opo. na nang ito'y sampalatayanan ng bawat isa sa amin, Opo. nagkapalad kami na maging kaanib sa iyong banal na iglesia. Amen. Panginoong Jesus, salamat po ng marami sa iyo. Opo. Sinasampalatayanan po namin. Ikaw po higit sa lahat ang naghandog ng iyong buhay, Opo. ang nagpahalaga sa iyong banal na iglesia, Opo. na dito po nakikinabang ang bawat isa sa amin Opo. para kami po ay magtamo ng biyayang kaligtasan. Amen. Ama, pakipagpalain mo po ang buong iglesia, Opo. manatili ang katatagan ng aming pananampalataya Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Lahat po ng ito hinihiling namin Opo. at ipinagpapasalamat sa iyo Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.